Hey guys, what's up? Minimum Sean Winnie today. Alika't pag-usapan nga natin itong episode ni Idol Rafi sa kanyang Wanted sa Radyo Constituency Work. No? May 27, 2024. So that was yesterday. Monday. No? Monday. So dito, ayon nga kay Idol Rafi, ayaw na raw niyang pag-usapan ang issue ng DMCI. So hindi niya pinangalanan ang DMCI dito. However, based sa kanyang mga sinabi, so clearly because sabihin na lang natin may description na nagpapatunay na ang kanyang nagiging topic dito ay walang iba kundi si Sid Consunhino. Okay guys, even before we get into this, dalawa lang yung nakikita kong reason kung bakit ginagawa to ni Rafi Tulfo. Medyo ako para sa kanya, pwede siyang ulanin ng mga kaso. Bakit? For cyber libel. Bakit kaya? Kasi may mga bagay na sinasabi siya rito na pwede siyang sampahan ng kaso ng mga taong involved. Sinasabi ko naman dapat, pero sinasabi ko lang pwede. Unang-una sa lahat, hindi naman ako yung, hindi naman ako yung affected party rito. Si Rafi Tulfo, he can say whatever he wants to say sa walls ng Senate during Senate hearing at saka Senate inquiry because of one reason. Because meron po silang immunity. So whatever it is, hindi lang naman siya as a senator but even people from the Congress, no, sa House of Representatives. Whatever it is na nasasabi nila sa loob ng walls ng Congress, maybe lower or upper house, may immunity po sila. Pero pag lumabas ba sila, nakakarry ba yung immunity na yun? Hindi. So kung sino man yung magkaroon ng interest na nakikita na yung mga sinasabi ni Rafi Tulfo ay mapanira, no, lalong-lalo na si Rafi Tulfo, representative po siya ng gobyerno. Okay? He works for the government. He works with the government. While yung mga tinitira niya ay mga pribadong tao. Okay? Another thing na nakikita ko kung bakit niya nilalabas ito sa kanyang programa is because hindi naman siya nakikilala ng mga tao na nanonood sa kanya bilang isang senador. Yung ginagawa niya sa Senado. So, kilala lang siya ng karamihan ng tao dyan sa mga kaliserye as someone who namimigay ng tulong through his program na RTIA. Ngayon, another question. Ito bang ginagawa ni Rafi Tulfo on May 27? It's a Monday. Ayon sa kanya, the reason why siya nandyan is because of constituency work. So, hindi natin alam kung ano kino-cover ng constituency work. Can you do constituency work during work days? 'Di ba? Kasi marami din ng mga senador na nasa loob ng Kongreso kahit sila po ay naka-recess. And yet, Rafi Tulfo is nasa programa niya. Okay? So dito painggan natin yung sasabihin ni Rafi Tulfo at magre-react tayo based sa kung ano ang alam natin. Okay? By the way, nakita ko si Mang Rene ang nagre-react dito initially. I think even si Attorney Libayan nakapag-react na rin dito. Hindi ko pa napapanood yung kay Attorney Libayan. Later on after this, papanoorin natin yung reaction ni Attorney Libayan. Okay, sabi rito ni Rafi Tulfo, ayaw niya na ungkatin pero dire-diretso siya ng pagsasalita. Tama rin naman yung sinabi rito ni Mang Rene. Sa pagkakaintindi ko, ayon kay Mang Rene, dapat kaya mong patunayan yung iyong accusation na pineke ng company sinasabi mo para hindi bayaran yung mga beneficiaries, no,
And again, sinabi na naman niya na natutulog daw. So, clear na yan alam na natin kung sino yung pinag-uusapan niya rito. Okay? Walang iba kung hindi si Sid Sunhee. Which nagkaroon po ng interview, okay, with Kato Ying. Tinanong din po yan ni Kato Ying. Nag-react na rin po dito, kung maaalala nyo, itong si Secretary Jing Paras. Okay? Na sila nagpatunay na itong taong to, mahilig lang pumikit habang nakikinig sa mga tao para mas lalo nilang naintindihan kung ano yung sinasabi. 'Di ba? Kumbaga mas na siguro may ganun talagang tao, no? Na ninanamnam nila yung sinasabi ng tao. So mas lalo nilang napaprocess yung sinasabi ng taong nagsasalita. At the same time, iisip sila ng paraan how are they going to address or respond or to rebut dun sa mga sinasabi ng tao. 'Di ba? Is that even normal? Yes, I think so. Sino ba kayo? Itong part na to, pakinggan natin mabuti. Numero ng banta, nasa pina at makukulong ka, saka pumunta. Pagdating pa pupunta, Unang-una sa lahat, hindi porket sinabina mo at hindi pumunta, makukulong agad. So, kung susundin nila yung proseso, which by the way, no, sinita na sila ng Supreme Court. Sinabi na humingi muna kayo ng show cause order. Magpadala muna kayo ng show cause order para malaman nyo ano yung rason nila kung bakit hindi sila nagpunta. So, dapat yan, linawin mo, Raffy Tulfo. Okay, hindi ka pwedeng magbanta na ipakukulong ko kayo pag di kayo nagpunta. 'Di ba? Walang ganon. Ganyan ba yung nangyari kay Pastor Kibuloy? Parang hindi naman. Natutulog pa. Parang wala lang, parang iniinsulto, parang pinapakita sino ba. Again, dito sa part na to guys, alam na natin yung sagot dyan. Kayo, I'm a billionaire. Painggan nyo itong mabuti Medyo bagalan lang natin. Kasi wala akong matandaan na may sinabi si Sid Sunhee na siya ay isang bilyonaryo. Pakinggan natin dito yung sinabi ni Idol. Natutulog pa. Parang wala lang, parang iniinsulto, parang pinapakita, sino ba kayo? I'm a billionaire. Parang wala namang ganun nangyari na ipinamukha ni Sid Sunhee na siya ay isang bilyonaryo. Si Raffy Tulfo lang naman ang nag-stress na kahit bilyonaryo kayo, 'di ba? May mga ganun siyang linyang binigay May mga ganun siyang sinabi. Hindi naman yata pinaramdam, pinakita o umarte si Sid Sunhee na siya ay isang, sabihin na lang natin, mayaman na tao. Pinagalitan ko, gising, huwag kang matulog-tulog dito. Oh, 'di ba? Ibinida niya yung sarili niya. Na pinagalitan niya. Actually, doon ka naging bastos. So, dahil yung mga tao hindi nag-agree sa'yo at nagsalita at sinagot lang, actually, invite lang naman si Sunhee ni Kato Ying. Si Kato Ying lang naman ang ang nag-interview sa kanya And yet, almost right after ng Senate hearing mo, marami ng taong nag-react. So, galit ka dun sa mga tao o naiinis ka dun sa mga tao na nakisympathize kay Sunhee dahil binastos mo yung tao. Siya pang nagdadadaktak sa... Siya daw. Guys, ilang interview ba ginawa ni Sid Sunhee after the Senate hearing? Hindi ba si Kato Ying lang? Sa pagkakalam ko, kay Kato Ying lang siya nagpa-interview. At isa sa mga tinanong kay Sid Sunhee kung paano siya trinato ni Raffy Tulfo. How was the experience? Wala nga siyang sinabing pangit about kay Raffy Tulfo
'Di ba? And it took them days. Tapos sasabihin ni Raffy Tulfo, tingnan mo yung twist and turn ni Raffy Tulfo sa narratives niya. Si Kun Sunhee pa raw yung salita ng salita. Knowing that isang interview lang naman ang nangyari kay Kun Sunhee. Media, nakakuha pa ng simpatiya. Media. Hindi niya masabi na si Katunying yung yung nag-interview kay Kun Sunhee. It doesn't mean kasi pag matanda po, dapat we should... Diba? Andito na tayo, ipapasok na ni Raffy Tulfo yung pagda-damage control niya sa sarili niyang action. And there's any explanation para masabi mo na nasa tama ka at may valid reason ka why you treated that person right in front of you. Maraming tao nang nakakaalam kung gaano ka kabastos pagdating dyan sa loob ng Senado. 'Di ba? Yung pagdepensa mo sa sarili mo, hindi yun mababago ng kahit anong fact na nakikita ng mga tao, yung pambabastos mo sa mga taong uma-attend ng Senate hearing mo. We should be a good example to the younger generation. Are you a good example to the younger generation, Raffy Tulfo? Diyan pa lang sa mga sinasabi mo tungkol kay Sid Kun Sunhee, are you a good example? You're not even a good example to your followers. 'Di ba? Yeah. Tayo ho dapat ang ehemplo, tayo mga matatanda. Huwag yung papakita tayo ng masamang ugali sa mga... Sige nga, tanungin natin. Tanungin natin yung mga nanonood sa atin. Ano ba ang magandang ehemplo na ginawa ni Raffy Tulfo? Maliban dun sa alam na nating obvious. 'Di ba? mga bata tulad itong kay Sir Ramiro, hindi maganda yun. Ikaw pa nagmamatigas. Ikaw na nga nakabangga. Di ba? O isa pa, yung dun sa hearing ngayon. Nagbenta sila ng mga unit. Nagbenta ng mga unit. Itong, sabihin natin, DMCI. Sabihin natin. Alam naman namin kanina pa na DMCI yung pinag-uusapan nyo. Kung ilan unit ang binenta, hindi man na sinabi doon sa mga binibentahan nila na nasa korte. May kaso sa korte yung property. Opo. Kasi kung ikaw, bebentahan kita ng lupa, bebentahan kita ng condo unit, sasabihin ko, itong condo unit, binibenta ko sa iyo, may problema to sa Supreme Court. Bibili mo pa ba? Hindi na. Hindi na, sir. Exactly. Walang sinabing ganun. May problema to sa Supreme Court? May problema to sa Supreme Court? Paano magkakaproblema to sa Supreme Court? Magkaiba po yung may problema sa Supreme Court sa hinihiring pa ito or may apila pa ito sa Supreme Court. Diba? Binentahan, ilan ang unit na benta. Walang sinabi, walang deklarasyon na yun ay may kaso sa korte. Mm-hmm. Ang daming violation and then pagdating doon sa Senado, Doon pala. siya pang nakakuha ng simpatiya sa ilan dahil sa kanyang edad. Kaya nga po. Di ba? Galit siya. Galit siya kay Kun Sunhee. Dahil nakakuha ng simpatiya. Unang-una sa lahat, sa pagkakaintindi ko, hindi niya kailangan mag-beg off sa mga tao ng sympathy. It's just that natural sa ating mga Pilipino na marespeto tayo, lalong-lalo na pagdating sa matatanda. Pangalawa, if you really are a good example, Raffy Tulfo, based nga sa interview ni Kun Sunhee dyan kay Katunying, he said na normal sa kanya ang pinipikit ang mata habang nakikinig para mas lalo niyang na-absorb yung sinasabi ng nagsasalita. Sinabi rin yan at pinatotohanan yan ni Sec Jing Paras. 'Di ba? From one of his experience during a meeting with Sid Kun Sunhee. Hindi ko maalala at wala akong matandaan na nanlimos ng simpatya si Sid Kun Sunhee. Actually, between you and him,
ikaw na ngayon ang lumalabas ng humihingi ng simpatya sa mga tao. You're trying to correct your mistake when in fact, it is more damaging sa totoo lang. 'Di ba? Mas lalo naming nakikita yung rotten attitude mo. Sa akin kasi, pananaw, matanda ka o bata, pag gumawa ka ng kasalanan, panindigan mo, buntot mo, hila mo. Agree naman tayo dyan. Ikaw ba agree ka dyan? Ginagawa mo rin ba yan? Huwag mong gamitin yung old age. Tulad nito kay Sir Ramiro. You're using being on an elderly senior citizen para, di ba? Para naman umiwas. Di ba? O, yan yung sinasabi. Minsan kasi pag senior, entitled. Hindi naman lahat, pero karamihan. Actually, wala na nga sa age yung pagiging entitled. Mapamatanda, mapabata. Akala ko nga dati, crab mentality lang ang sakit ng mga Pilipino eh. Nung bumalik ako dito lang ako nakikita ng mga entitled eh. For the longest time, hindi po ako aware na merong attitude na entitled. Kasi wala po akong nakakasalumuhang entitled na tao. But as soon as nakarating ako rito, I had interaction sa mga Pilipino. Doon ko lang nakikita. Very minimal though. Na, okay, ito pala yung sinasabi mong entitled. Wag naman po. Galangin naman po natin yung kababata. You have to respect the younger generation because once upon a time, you were young as well. Now, yung mga younger generation, they will look up to you as their somebody. Tanungin ko nga kayo, may nako-convince ba sa inyo sa mga sinasabi ni Raffy Tulfo rito? He's trying to educate people. Kung tutusin nga, mas marami pang ang bastos na bata. Na that will guide them. How can you guide the younger generation kung balasubas? Inyon. Again, dito kay Ma'am Eloisa, nakita ko. Kung papanoorin ba natin ng ibang episode, yung mga lumang episode ni Raffy Tulfo dyan sa RTIA, do you really think he's the man na dapat yung pakinggan sa kanyang mga sinasabi? O na nagpapakumbaba na siya. Salamat, Ma'am Eloisa. Okay ka. Ito si Ma'am Eloisa. And she's only 57 compared kay Sir Ramiro na 62. Kung minsan yung bata, mas matured pa kaysa nakakatanda. Agree naman ako dyan. Diba? Sige, newsbreak na tayo. Diba? Hindi nga guys, no? If we're going back dun sa topic na do you really think kailangan ni Mr. Sid Consunji ng simpatya ng mga tao sa ginawa sa kanya ni Raffy Tulfo? Ano ba tingin ni Raffy Tulfo? Mga tanga, bulag, pipi ang mga nanonood sa kanya sa Senado? Actually, maraming matatalinong nanonood sa mga Senate hearings. I don't think may tanga-tanga at bobong manonood dyan. Diba? Naiinis si Raffy Tulfo dahil may simpatyang nakuha si Sid Consunji even without talking. Ulitin ko, no? Araw ang binilang. Baka nga ilang linggo pa ang lumipas before nagkaroon ng interview si Sid Consunji dyan kay Katunying. Tapos di niya rin kayang tirahin si Katunying. Si Katunying lang naman ang nag-interview sa kanya. Sa pagkakaalam ko, can correct me on that one. You know what, Idol? Yan sinasabi mo ngayon will not actually change the fact na binastos mo si Sid Consunji, diba? During your Senate hearing. Pangalawa, kaya niyo lang naman siya tinatawag because by hierarchy, siya talaga ang sasagot pagka may kapalpakan ang isang buong organization. However, there are proper people within the organization who can directly answer your inquiry. Andyan na nga yung abogado. Napadisbar nyo ba yung abogado? Natanggalan ba ng notarial services yung abogadong yun?
We don't know. Sa totoo lang, hindi ko na nga alam kung ano yung purpose ng pag-expose ni Raffy Tulfo sa mga issues na to. Diba? Na-resolve ba yung issue? Kayo ba yung proper people na dapat mag-implement ng naging desisyon ng Supreme Court? Alam mo, pag ito si Raffy Tulfo nagsalita outside of the Senate, hindi na siya mapoprotektahan ng immunity na yan. People can run after him. People can file cases against him. Tapos, ano sasabihin niya? Itong mga taong to, nakakuha na naman ng simpatya. Can we just be very honest with ourselves, Raffy Tulfo? Na yung mga opinion mo about sa mga tao, yung mga accusations mo are all baseless. Diba? Kung tutuusin, karamihan sa Senate hearing mo, puro ka lang sinabi mo nga, ikaw lang yung taga-agree. Most of the time na pinapanood ka namin, nile-lecturean ka lang ng mga resource persons mo. Pero yung sabihin mong may alam ka doon sa issue yung tinatakal mo, sa nakikita namin, zero. Diba? So obviously dito sa mga statement ni Raffy Tulfo, siya ang bida. Siyempre, siya yung nagkukwento eh. Pag nagsalita na naman ba si Kun Sun-hee, may magagawa ka. Siyempre, magre-rebat ka na naman ng panibagong version mo ng kwento. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin, guys, ang inyong thoughts about itong statement ni Raffy Tulfo. And by the way, sino-sino ba mo nag-react dito? Napakarami. Isa na rito si Atty. Libayan. Of course, nandito rin si Atty. Claire. Hindi naman in-interview ni Atty. Claire si Kun Sun-hee, pero nakuha niya yung simpatya ni Kun Sun-hee, nakuha ni si Kun Sun-hee ang simpatya ni Atty. Claire at nila Atty. Libayan at marami pang mga tao. Definitely guys, gusto ko lang din i-promote. Guys, pa-subscribe naman po kay Pinoy Bro Media. Yan, may kaka-upload lang siyang video. Napakaganda po ng kanyang ginawa. And na-challenge tuloy ako gumawa ng bagong intro using his composition. Napakagaling. First time kong mag-goosebump na yung kanta, yung lyrics ng kanta is about sa akin. Para tuloy ako na starstruck. Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video.